Kamusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron to pamagat na breaking news, Jinggoy at Villanueva bumaliktad na ? Nilaglag na si Sara Duterte, takot makulong. So yun yung panonoorin natin ngayon, med. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na rin bahalang humusga. So bago natin simulan Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito. Breaking news, Jinggoy at Villanueva bumaliktad na, nilaglag na si Sara Duterte, takot makulong? ? So, Viral Broadcast page, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Medyo nawala-wala na yung ubo natin, ano? So, yeah. Nang nag-anunsyo si VP Sara Duterte sa isang media conference na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na 2028 presidential elections na umani ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan. Ayon sa mga political analyst, ay isa umano itong maling hakbang ng kampo ng mga Duterte dahil mas binigyan nila ng rason ang kanyang mga kalaban upang madaliin ang kanyang impeachment upang kung makonvict nila ito sa Senado ay hindi na ito makakatakbo sa alinmang government positions at matatanggal pa ito sa pwesto. Dagdag pa dito ay mas lalong makakabuo ng malakas na grupo ang oposisyon upang tatalunin siya. Kahapon lamang ay nagkita si PBBM at Naga City Mayor at dating Vice Presidente na si Leni Robredo na umani ng positibong reaksyon mula sa mga supporters nila sa buong bansa. Kabaliktaran sa naging reaksyon ng kampo ng mga Duterte supporters na tila ayaw tanggapin ang nabubuong plano ni PBBM at Leni Robredo. Tila takot na silang magsasanib puwersa ang grupo ng Marcos. Ito lang yung ito lang yung isa sa, ewan ko, hindi ko kasi maintindihan yung mga Duterte na, mga DDS, na parang, ano ba yun? Hindi ba nila alam kung ano talaga yung play sa politika? Kasi, halimbawa ganyan, nagsama si PBBM at saka si Leni, biglang kainsoka daw or whatsoever. Diba? Alam niyo yung, dito nyo talaga makikita para na yung isip lang talaga nila is more on pure politics lang talaga. Like, wala silang paki sa kung ano dapat yung function ng diba? Ng mga politician na supposed to be after ng election, dapat, 'di ba? Wala nang masyadong sa politika. Like hindi na pwedeng i-big deal yung na kesyo ganyan, may galit ako sa iyo dati, dapat galit ako sa iyo forever. Kasi in the end of the day, parehas kayong manunungkulan sa bansa eh. 'Di ba? So parang ang kitid ng utak na iisipin mo na, uy, kalaban mo yan sa politika dati ha, ba't kayo nag-uusap ngayon? Ba't nagsasama kayo magplano ngayon? 'Di ba? Ganyan dati si Isko Moreno. Nagsama sila ni Inday Sara Duterte. 'Di ba? Kasi Vice President si Sara Duterte, Mayor si Isko. So parang wala lang sila doon kasi wala pumapabor sa kanila eh. Like, wow, ganyan talaga si Sara Duterte, man. Kahit si Isko, kaya niyang 'di ba? Pakisamahan or parang sasama sa kanya. Tapos ngayon kapag kasi Isko at saka si PBBM yung magsama, biglang traitor, 'di ba? Traitor kay Sara, walang utang na loob. 'Di ba? Alam niyo yung parang nilalagyan nila ng barrier yung politics. 'Di ba? Kaya ako naiinis ako minsan, parang kainsuka daw or whatsoever. Like as if naman, 'di ba, nasa grupo nila wala dun si Amy Marcos, partida kapatid ni BBM 'yon. 'Di ba? Si Camille Villar. 'Di ba si Camille Villar galing yan sa koponan nila PBBM nung eleksyon. 'Di ba? Tapos biglang lumipat kila Sara Duterte. Tumatanggap nga kayo ng galing sa kabila eh. Pero hindi naman ganyan talaga ka big deal yan na kainsuka or whatsoever kasi ganyan naman talaga sa politika, 'di ba? Yung mga senador natin, mga balimbing, yung iba naman is parang yun nga, kutob lang, 'di ba? Sa kung nasan yung alon. As if naman na parang kayong pinanganak kahapon eh. 'Di ba? Like binibig deal nila, like sa side nila. Akala mo naman talaga wala si Guanzon sa kanila na dating kakamping 'yon. Like alam niyo yung basta lang kumampi sa kanila talaga. 'Di ba? Pero kapag hindi kumampi against sa kanila, biglang issue na agad. Alam niyo yung parang away bata lang. 'Di ba? Parang nakikipag-argumento pang high school, something like that. Kakainis. 'Di ba? Mga bulbuli na tapos ganyan yung what the.
Ang pagdeklara umano ni VP Sara ng pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028 ay strategy umano nila ito upang babalaan at sindakin ang mga mambabatas sa Kamara na boboto para sa impeachment nito. Kakailanganin Yan. kasi ng 105 Siyempre, di ba, kahit sino tanungin mo mga analyst, ay, nandito pa pala yung ubo ko. Kahit sinong tanungin mong mga analyst, di ba, yung pag-pronounce, pronounce ba or announce? Yung pag-announce ni Sara Duterte ng pagtakbo niya, pwede niya yung way niya yon para yung mga congressman, pag-isipin niya, takutin niya, di ba, or palipatin sa kanya. So ano ba yung ginagawa ni Sara Duterte kung ganyan yung what if yan talaga yung motive? Di ba? Siyempre, yun yung galawang politika talaga. And hindi na tayo magugulat dun. Di ba? Kasi, dati iniiyak ka nila yung yung pagpirma ng impeachment na kesyo ganyan daw, ginagamit daw yung impluensya ni PBBM para yung mga pirma makalap sa impeachment dun sa House. Tapos ngayon, galit na galit sila nun, tapos ginagawa nila ngayon. Di ba? Na parang inaano nila na, pag-iisipin ko tong mga congressman na to. Ako yung top notch ngayon sa pagiging presidente. Di ba? Tingnan natin kung hindi kayo bumalimbing. So meaning, kapag ka naging presidente si Sara Duterte, wag naman sana. Di ba? Yan din yung gagawin niya. 'Di ba? Dadaanin niya rin yung House sa 'di ba? Nakakainis. Ewan ko kung hypocrisy ba 'yan na parang kapag against sa kanila, binanat-banata nila, inaano nila na ay ganyan, pinopolitika, ginagamit yung kapangyarihan like as if naman nung panahon ng tatay niya hindi nangyayari 'yan. Kaya ngayon sa ABS-CBN, umusad ng umusad, 'di ba? Tapos ngayon, si Sara Duterte kapag katatakbo yan, maging presidente yan. Ganon din naman yung mangyayari sa House. Diba? Or yung sa mga congressman. Kasi, marami, nakakalungkot ng isipin. Marami talaga tayo mga politician na mga balimbing talaga. Like, yeah. That's real talk, man. Balimbing yung mga politiko natin. Ewan ko kung ilang porsyento. 80%? 90%? 95%? 98, 99, di ba? Basta mga balimbing yung ibang mga politiko. Kasi kapangyarihan lang din naman yung hinahangad nila eh. Pero hindi ko nila lahat. o 1/3 ng mga boto mula sa ating mga kongresista upang maipasa ang impeachment sa Senado. Na ayon kay Representative Benny Abante ay madali lang makuha ang 1/3 na boto lalo na at maraming mga mababatas ang nais na masagot ng Vice Presidente ang paggamit nito ng confidential funds niya nung ito DepEd Secretary pa lamang. Mabibigat na mga kasong bribery, plunder, malversation, graft at iba pa ang napapaloob sa articles of impeachment. Dagdag pa dito ay ang kasong inciting to sedition at grave threat ng Vice Presidente laban sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Kahapon naglabas ng statement ang DOJ sa pamamagitan ni DOJ Mico Clavano na naipasa na ang resolution laban kay VP Sara sa pagbabanta nito sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Samantala, nagigipit na rin sa ngayon ang mga Duterte senators lalo na at meron din silang kinakaharap na malalaking mga kaso. May bali-balita na merong mga Duterte senators ang tila nagbabago ng isip na i-convict si VP Sara at bumoto na i-impeach siya. Dahilan ito sa nagigipita din sila dahil sa mga kasong kanilang kinakaharap. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ay merong mga kasong na kinakaharap, mga kasong graft, malversation at plunder na maaaring lalabasan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan sa darating na mga araw. Tsaka ito din na, isipin nyo Vice President pa lang si Sara Duterte. Partida, parang wala na siyang wala na siyang voice of power sa gobyerno nun, di ba? Kasi nag-alboroto siya, nagbabanta siya. Di ba? Sa ginang, sa presidente, sa speaker. So, ano pa kaya yung kaya niyang gawin kapag naging presidente siya? Di ba? Gagaya kaya siya sa tatay niya na parang, ilalagay sa kamay yung batas. Hindi natin alam. Huwag naman sana. Sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo dahil sa nakatakda na pag-aresto sa kanila ng ICC dahil kabilang sila sa 8 pinangalanan ng ICC na mga co-perpetrators ni FPRRD noong kampanya kontra droga na ayon sa Malacanang ay hindi silang tututol o handa silang sumunod sa ICC na isurrender ang mga may kaso sa ICC. Si Senator Marcoleta naman ay meron din kaso sa COMELEC, nakatanggap ng matinding backlash dahil sa kanyang naging pahayag
na tila kumakampi pa sa China hinggil sa teritoryo ng bansa, hinggil sa ating West Philippine Sea na ayon kay dating Justice Carpio ay maaaring ground for disloyalty to the Republic. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong si Robin Hood Padilla nung isang araw, ano ito eh. Ang sabi niya nung isang araw, nung tinatanong siya kung may plano siyang tumakbong vice presidente kay Sara Duterte, sabi niya hindi. Wala akong plano niyan. Sabi niya. Tapos dumaan si Amy Marcos, sabi ni Robin Hood Padilla, yan ang aking vice president. Si Amy Marcos, yun, girl power. Subukan naman natin ang girl power. O di syempre si Sara daw ang presidente, si Amy daw ang vice presidente. Yun, ang kailangan na daw ng bansa natin ay girl power. Yun yung sabi niya nung isang araw. Tapos bigla ngayon, ang sabi niya, handa naman daw siyang maging vice presidente kasi lumalabas yung mga pangalan niya. Yung pangalan niya, Duterte Padilla. Yun ang in-endorse ni gusto ni Hindi na Jimmy talaga Bundok. sila nahiya, ano lang talaga sila nagbe-base lang talaga sila sa fame, 'di ba? Sa kilala. Kasi nakakalungkot mang isipin pero marami pa rin talagang mga Duterte supporter na suportado si Robin Padilla na mag-vice president. Like, isipin nyo yun, pagiging senator nga niya, hindi tayo na-satisfied. Like, what the heck, man? Tapos, papatakuhin pa nilang vice president. Like, grabing utak yan. Pero, confident naman ako para na hindi talaga mananalo si Robin Padilla kasi sobrang dali lang sobrang dali lang siraan. Sobrang dali lang hanapan ng butas si Robin Padilla. Diba? Dapat na lang siguro gawin ng kabila yung medyo malakas-lakas yung gawin nilang vice president para syempre kahit paano hindi makalusot si Padilla. Kasi kung magkakalusot yan parang wala lang ding diba? Masasayang lang yung seat ng vice president kung si Robin Padilla. Baka mas magiging mas dramatic pa yan. Diba? Tsaka, ba't nyo iboboto yung tao na nag-iintay ng go signal ng ibang tao? Like, what the heck, man? Pilipinas yung tatakbuhan mo. Hindi ka naman tumatakbong vice president ni Duterte. Vice president ng Republic of the Philippines yung tatakbuhan mo. Para kang hunghang. Yun din ang sabi ni Sal Panelo. Yun din ang sabi ni dating Comelec Commissioner Bing Guanzon. Mukhang na si Robin Hood Padilla. Nakita niya, mukhang maraming suporta sa akin. Ngayon, tinanong siya. Ang sabi ni Robin, handa daw siyang maging vice president. Wala naman daw yung problema. Sabi niya, ipinanganak po tayong ready tumakbong vice president sa 2028. Para sa akin, puro advocacy lang yan. Parang ikaw ang spare tire. Wow. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan. Para sa akin, vice president, hindi naman masyadong puro advocacy lang yan. Parang ikaw ang spare tire. Di ba? Kayang-kaya yan. At isa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay kung ano ang Di ba? sa akin. Tsaka bakit ang paniniwala lang ng Duterte yung papangkinggan mo? Tsaka hindi ba yun sumagi sa isip mo na kaya ka lang pinili ng mga Duterte supporters dahil ikaw yung mas kilala, naging top 1 senator ka Diba? Yun lang naman yung isa sa basihan talaga nila kung yung pagpapasihan yung pagiging senador mo. Hindi na nila titingnan yun kung mag-fit ka ba as a vice president. Sa kanila lang, okay naman to. Naging top 1 naman to na senator. Actually, siguro yung pagpipilian nila dyan, it's either si Bongo, si Padilla, tsaka si Bato. Ewan ko si Bato. Bato kasi nagtatago na But yeah, I think something like that. Hindi lang tatlo. Diba? Pero grabe. Yun lang. Period. Man. Duterte. Hindi naman yung personal lang. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan. Pababago, yun talaga. Sablay pa ang konsepto nito sa vice president. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Ang konsepto niya sa vice president, ang vice president ay spare tire. Pampalit na gulong. Yun din naman yung sinabi ni Sara Pag sira Duterte dati. Na designated survivor daw siya like, imbis na ikaw sa vice president, gampanan mo kung ano yung iano sa'yo ng Pangulo or kung ano yung mas makakaganda sa Pilipinas. Nagpo-focus na lang sila sa kung ano-anong bagay.
Di ba? Pero hinala ko talaga parang kung patatakbuhin nila si Robin, parang gagawin lang nilang punching bag si Robin ng mga bashers eh. Di ba? Kumbaga, isipin nyo to, basher ka para. Tapos, pagpipilian mo Sara Duterte na confidential funds yung issue, tapos Robin Padilla na parang eng-eng, di ba? Na parang, kunyari, ikaw isang tao ka. Babatakyusin mo yung dalawa. Nakakapagod kaya yun. Saludo sa kayang gawin yun na pagsabayin mo talaga yung dalawa. Pero meron tayong ibang kababayan dyan na parang mga stick to one ba, like, Robin, what if biglang magkalat yan? Di ba? Lalabas yung mga issues niya. Lalabas yung, yung isip ng tao na hindi siya capable ng mag-vice president. Si Robin Padilla talaga yung mapagpupukusan nila. Hindi si Sara Duterte. Di ba, alam niyo yung ganyan na pwede nilang gamitin pananggalang si Robin Padilla. Tsaka I think naman wala naman talagang planong manalo si Robin Padilla kung if ever maging vice president siya. Siguro sa kanya lang parang anong tawag dyan? Yung kalimutan ko yung word Parang tagalihis or wait lang. Aalalahanin ko lang ano yung word na yan. Gulong sa kakaipapalit. Pero, ang sabi niya, wala Parang namang ginagawa ang Vice President. taga-misdirect, diba? Something like that. Na parang, kung may issue kay Sara Duterte, dito kayo, gagawa ako ng mga kaingingan dito. Ako yung pagpokusan nyo. Para si Sara Duterte, tuloy-tuloy. I think yan yung nangyayari ngayon sa setting ni PBBM at tsaka ni Attorney Claire Castro, si Yusek. Diba? Like, mga DDS, imbes na mag-focus sila na tirahin si PBBM, doon sila na i-stuck kay Attorney Claire Castro. Kaya siguro isa yan sa reason. Diba? So, siguro kung ako sa inyo, diba, pagtuunan nyo talaga ng pansin, Sara Duterte at si Robin Padilla, kung if ever mag-tandem sila, pagsabayin nyo, diba, maganda yon. Huwag kayo mag-focus kay Robin kasi I think aalingasaw talaga yung mga issues na Robin. Kasi lang. Parang advocacy. So, madali lang yan. Hindi ganun ang Vice President. Ano ba itong si Robin Padilla? Akabunyog mga kababayan. Kapag tumakbo kang Vice Presidente, ibig sabihin yan, handa ka na pumalit sa Presidente kung may mangyari sa Presidente. In case na mamatay ang Presidente, in case na permanently incapacitated, in case na ang Presidente ay mag-resign, in case na ang Presidente ay ma-impeach, Tsaka nakakatakot yun maghahalal kayo ng dalawang pro-China, first at saka second leader, diba, ng bansa. President, Vice President, tapos mga pro-China. Like, ewan ko na lang. Pwesto, yun. Pag may nangyari sa Presidente, papalit ka. O ngayon, pag Presidente ka na, pumalit ka sa Presidente, anong role mo? Advocacy pa rin? Ay, talagang itong si Robin Padilla. Pag tumakbo kang Vice Presidente, wag mong isipin yung advocacy lang ang trabaho nito. Dapat handa ka na maging presidente pag may nangyari sa presidente. O ang tanong, Robin, handa ka bang maging presidente ng Pilipinas? Kaya mo bang maging presidente ng Pilipinas? Ang nakikita niya kasi yung ginagawa ng vice presidente na dahil wala namang nangyari sa presidente, nag-ano lang siya, umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagbibigay ng mga tulong sa mga tao. Kumbaga, totoo yun, advocacy ang trabaho na yun. Pero, yung mga vice presidenting ganyan, halimbawa si Leni Robredo, tumutulong siya sa mga tao, lalo nung panahon ng COVID. Pero kung may mangyari kay Duterte noon, handa si Leni. Kaya niya yun. Si Gloria Arroyo, Vice President noon ng panahon ni ERAP. Kung may nangyari kay ERAP, nung natanggal si ERAP, pumalit si Gloria, kaya ni Gloria yon. Kaya ni Gloria yon. Si Leni, nung panahon ni Duterte. Si Pinoy, ang Vice President nung panahon niya, si Gusto ko Binay. lang maliwanagan ba? Though mayroon ako nasa isip, if ever, 2026, if ever lang to matanggal si PBBM, ma-impeach, kunyari, di ba, papalit si Sara Duterte dyan. So, meron 2 years si Sara Duterte na maging president. Pag 2028 ba, pwede pa rin tumakbo si Sara Duterte. Tapos, mauubos niya yung 6 years. 29, 30, 31, 32, 33, something like that. 2033 or 2034. Di ba? Yun ba yung isa-serve niya or makakount yung 2 years? Yung nasa isip ko kasi, parang makukuha niya yung 2 years, makukuha niya rin yung 6 years. Pero wala lang, nagtatanong lang ako. Diba? Gusto ko lang malaman din yung opinion niya.
So yeah, don't judge the man, di ba? Tatanong lang naman eh. nangyari kay Pinoy, kaya ni Binay. O ikaw, Padilla, kung halimbawang may mangyari sa presidente, tapos vice president ka, kaya mo ba? O, pag presidente ka, hindi ka na lang advocacy. Matindi ang Ano trabaho na ng lang, presidente. kung Ewan ko. kunyari, mawala yung president, si Sara if ever, papalitan ni Robin, sunugin nyo na lang siya kasi, di ba, siya naman mismo nagsabi na kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. So meaning, kapag Sara Duterte is out, Duterte pa rin yung mapapalit. Yung nangangamoy Duterte. Ang horror core. Tatakbo. Ready daw siyang maging vice president. Kasi ang trabaho lang naman daw ng vice president, advocacy, spare tire. Ay talaga, maawa naman kayo sa bansa natin. Ano ba itong si Padilla? Ha? Maawa na kayo, hindi na kayo naawa sa bansa natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Akala niya kapitan ng barangay ang tatakbuhan niya. Punong barangay. Ha? Ano ba ito? Ang sabi niya kasi, ipinanganak siyang ready na tumakbong vice president. Para daw naman sa kanya, puro advocacy lang naman yan. Parang ikaw yung spare tire. So para kung advocacy ka lang, madali lang yan. O, kung halimbawa, si VP Leni noon, presidente si Duterte, ang ginagawa ni Leni, tumutulong siya, may mga programa yung kanyang opisina, pagtulong sa mahihirap, may mga advocacy siyang sinusulong, totoo naman yun. Pero handa siya na pumalit sa presidente at kaya niya kung may mangyari sa presidente. O ikaw, Robin, halimbawa tumakbo kang vice presidente. Halimbawa si VP Leni ang presidente, ikaw, vice president ka ni Sara, natalo si Sara, o nanalo kang vice president, o Leni ang president, ikaw vice. O pag may nangyari halimbawa kay VP Leni, handa ka ba Ruby na pumalit? Yun ang isipin mo. Pag vice president ka, hindi naman advocacy lang ang trabaho niyan. Ikaw yung mag-take ng place ng president pag may Tsaka nangyari. grabe yung obsession ng mga DDS supporters sa mga Duterte. Like, ewan ko like, I think gusto talaga nilang merong Duterte forever. Like, isipin nyo yun, yung future nakikita na nila na magiging presidente din si Kitty Duterte. Like, what the heck, man? Ewan ko, I think itong mga DDS na to parang nanghihina sila kapag walang Duterte sa kapangyarihan eh. Diba? Walang Duterte sa pwesto. I think hindi naman nangyari yan sa mga kakamping dati. Nangyari ba? Di ba like, naging vice president na si Leni. Di ba like, grabe ba yung obsession ng mga kakamping or ng dilaw na parang, dapat si Leni yung nandyan. Di ba? Leni is the best. Meron bang ganyan? Diba? Comment nga kayo sa baba. Tatanong lang. Kasi ngayon talaga, like, grabe talaga. Parang nanghihina sila kapag walang Duterte sa kapangyarihan eh. Like, pilit na pilit talaga. Ngaisipin nyo yan, after siguro ni Sara Duterte, if ever makalusot to, wag naman sana. Paulo Duterte or Baste. Diba? Like, ang gusto talaga nila, merong Duterte. Parang ewan ko, kulto na ba yan? Na parang gusto nyo merong talagang Duterte always sa posisyon. Diba? Like, grabe. Kailan kaya sila magigising, no? God, pag may nangyari, sabihin mo, ay wala namang mangyayari dyan. Ano naman yan? Kaya nga may vice president kasi hindi mo naman alam ang mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam. tulad kay ano bang mga pangyayari niyan? Yung kay Gloria, may nangyari kay Erap, kalagitnaan pa lang ng term ni Erap, napatalsik na sa people power. Walang problema yon kasi handa naman si Gloria ang pumalit. Kaya naman ni Gloria. Kaya lang naging corrupt nga lang. Pero ikaw, Robin, kaya mo ba na magpresidente? Hirap ka na nga sa senador. hirap ka na sa senador. Presidente pa kaya? Kaya lang, yun na nga mga kabunyog. Ang idea niya pala ng vice president ay advocacy lang ang trabaho. Spare tire. Spare tire ka nga. Pero mas malala ka. Mas malala ka pa dun sa papalitan. May sira na yung gulong, hindi ka pwedeng pampalit kasi masira ka pa. Anyway, nakakalungkot mga kabunyog. At ang sabi ni Robin, tatakbo daw siya pag sinabi daw ni Digong. Basta't si Digong daw ang magsabi, susunod siya. Alam nyo, maraming beses na itong nagsabi si Tsaka Robin. ang weak kung iisipin, di ba? Kunyari biglang maging presidente si Robin Padilla. Like, ano yan? Di ba? Kada plano niya, kasi unprepared eh. Diba? Ano yun, kada plano niya kung pupunta siya sa ibang bansa, tatawag mo na siya kay Tatay Digong. Pero I think hindi na siya makakatawag kasi, diba, baka mahatulan na yan dun sa ICC. Or,
Baka matanda na rin kasi siya, di ba? So yeah, ano mangyayari? So susunod siya dun sa mga anak ni Duterte, anak ni Digong. Di ba? Ewan ko talaga. Kayo ba, kung may isa-suggest kayo sa mga DDS na nasa grupo nila, sino ba yung isa-suggest nyo na maging vice president? Tanong lang naman. I know naman na hindi nyo talaga gusto na pumili, di ba? Pero kung kayo yung papipiliin ba, sino yung kahit pa paano may bitaw or may tira, di ba? Like, hindi Robin Padilla. Kasi Bato, ekis na yun eh. Si Bongo din, ekis na din yun. Kasi wala eh. Napangalanan na siya sa sa ICC. So, yeah. Baka mag-absent na naman yan. So, sino ba? Huwag niyong sabihin si Marcoleta. Sinabi daw ni Cayetano, pipirma siya. Oh, pag sinabi noon, may hearing noon sa Senado. Pasalamat ka, General Torre. Kasi kung sinabi ni Digong o ni BP Sara na i-contempt ka, isasite kita in contempt. Alam niyo, itong si Robin Padilla, hindi na nahiya na talagang ilantad ang kanyang wala siyang sariling pag-iisip. Pag sinabi daw ni Digong, tumakbo siyang BP, tatakbo siya. Noon naman, kung sinabi daw ni BP Sara o ni Digong na i-contempt si Torre, i-contempt niya. Nung isang araw naman, ang sabi niya, si Cayetano ang bahala. Pag sinabi ni Alan Peter Cayetano na pumirma siya sa Senate Blue Ribbon Committee report, pipirma daw siya. Walang sariling pag-iisip ito. And yet, gusto niyang tumakbong vice president na pwedeng pumalit sa presidente pag may nangyari sa presidente. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Robin, maawa ka naman sa bansa natin. Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Nagsalita sa media yung spokesperson ng DOJ. Na-stress na si Atty. Enzo. So anyways, that's it na lang muna sa akin ng video to is mga viral broadcast page. Supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, click nyo rin si like, comment, share, subscribe. So yeah, Atty. Enzo din. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, YouTube channel natin, Filipino Easy. So yun, in fairness naman kay Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sobrang honest niya. Sobrang transparent niya. Diba? Honest na tao si Robin Padilla. Like, legit talaga yan. Kung ano yung nasa utak niya, sasabihin niya talaga. Ako, tatakbo ako. Patatakbuhin ako ni FPRRD. Ako, kahit sunugin niyo ako dito, ngamoy ako Duterte. Ako, kahit hindi pa sisimulan yung impeachment, magnuno ako sa pag-i-impeach kay Sara Duterte. Sobrang honest talaga, like, literal. And I think yan yung isa sa nagpapa-ob-ob sa kanya. Actually, sobrang talino ng mga salitang yon para sa mga DDS. Kasi pumapawar sa kanila eh. Pero syempre, para sa ibang tao, sa mga kritik ng mga Duterte, sobrang ob-ob nun. Diba? Like, men, diba? Nasa posisyon ka ng gobyerno tapos hahalik ka sa poet, diba? Ng mga tao, ng mga dating politician, ng mga Duterte. Diba? Like, grabe yun. Literal na, yun, weak. Ito pala yung totoong weak eh. Hindi pala yung kabataan eh. Like, siya talaga, diba? Like, hindi niya kayang siya mismo magde-decide. Though may mga pakulo siya dati dun sa yung sa West Philippine Sea, sa kung anong mga bagay. But, yeah. Natatawa nga ako minsan eh. Parang inaano na lang siya ng ibang mga tao na, Robin, mag-focus ka na lang sa pag-legalize ng Mary Jane. Huwag ka nang sumali dyan. Huwag mo nang dagdagan yung problema ng Pilipinas. Like, what the heck, man? Grabe, natin talaga nilang gawin yan. Dito ako mas nadi-disgust, diba? Na parang, men, yung politika natin sobrang sobrang, I think, FU na eh, diba? Na knowing na meron tayong presidente, like 2026 pa, nag-a-announce na yung isa naghahanap na ng vice president, yung isa may vice president na. Alam nyo yung na parang inuugag lang tayo, meron pang 2 years na magsilbi nasa posisyon pa yan vice president pa yan meron pang 2 years na magsilbi pero wala, namumuliti ka na. Partida, ito yung mga tao na sobrang galit sa mga taong namumuliti ka kuno. Tapos sila ito, bulag-bulagan, namumuliti ka na. Diba? Galit sa
Galit pag pinupolitika, pero ang lakas makapolitika. Biruin nyo yan, 2 years pa, biglang mag-announce na ako si Sara Duterte. Diba? I will donate my life. I will run for president. Like, what the heck? Parang ano lang eh. Ginagawa lang yung ano ng bansa natin eh. Tsaka partida, may issue pa yung tao na yan. Corruption. Tsaka wala, nakalimutan naman na ng mga tao yun. I think kahit mga anti-Duterte, may mga tao na, di ba? Mga anti-Duterte na nakakalimutan na yung issue ni Sara Duterte. Yun yung nakakalungkot. Di ba? Kasi paulit-ulit na lang tayo sa ganitong cycle eh. Like, makikita natin yung baho ng mga politiko. Tapos kapag election time na, wala, nakakalimot na. Kasi, alam naman natin yan na every election talaga, nagpapalitan yan eh. Siyempre, nagsisiraan yan eh. Nagpapalitan. Tapos, siyempre, yung utak natin, palipat-lipat din na, nga no, parang mali pala, nga no, mali pala to, nga no, mali pala to. Pero nakakalimutan na ng mga tao, ng ibang tao, na bago ka pa naman mabilib sa tao na yan na nanalo sa isang debate, di ba? Sa isang pagsisiraan nila. Is meron ng mga issue dati yan. Meron na yung mga confidential funds, yung sa Department of Education, yung sa mga laptop or whatsoever. Sobrang daming issues. Diba? But yeah, nakakalimutan nila yan. Yan yung nakakalungkot din. Yung mga kababayan natin, though hindi ko nila lahat. Nakakalimutan yung mga bagay na yan kapag ka-election day na. Kasi aminin naman natin sa hindi. Marami talaga mga kababayan natin ang nai-entertain sa away politika. Diba? Kasi nag-ano yan eh. Parang nagtatanghal. Diba? Tapos wala, doon na lang tayo nakapokus sa pagtatanghal nila. Hindi na abot doon sa mga dati nilang mga nagawa, dati nilang mga record. That's crazy. Diba? Kaya ako sometimes naisip ko ba, parang nakakatamad ng bumoto, diba? Pero syempre kailangan pa rin naman nating bumoto. Sometimes ako, tinatapon ko yung vote ko kapag hesitant ako, wala akong napiling politiko talaga. Binuboto ko na lang yung mga walang chance ang manalo. Alam niyo yung para lang talaga hindi ko maibigay yung vote ko, diba? Kasi syempre kakainin din natin yung konsensya niyan pagdating ng araw eh. Isipin nyo yan, kayo ba, tanungin ko kayo, meron ba kayong binoto nung last election or nung last election na involved sa flood control? Diba? Tapos, yun, yung flood control, maraming mga kababayan natin yung natsugi, diba? So, yeah. That's so sad. Sobrang hirap talaga ang kilatisin ng tao ng politiko na tatakbo. Pero yeah, dapat siguro magbe-base na lang tayo sa syempre yung iba mga nagre-re-elect na. Ito sinasabi ko sa inyo kapag nakalaya yan nakalusot yan si Villanueva, si Jinggoy, si Bong, huwag naman sana, di ba? Kapag katatakbo yan, ewan ko na lang kapag iboboto nyo pa yan, like what the heck na lang talaga. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Diba? So anyways, that's it. So again, ang video to is mula kay Viral World ka speech. Supportahan niya. Siyempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Out.